Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan lang po natin ang isang video na napanood ko sa channel ni Chris Ulo. Yan, napanood ko siya bago ako matulog. Pero hindi ko naman napanaginipan. Okay. Pampaantok tapos yung listahan na pwede mapanood. And then lumabas nga tong video. Eto sir, Nakalagay, baguhang vlogger ka ba? Pues, para sa'yo ang video na ito. Tulfo is the key. Ayan. So, panoorin natin kung yung gusto niyang sabihin dito. Okay. seryoso to, hindi ako nagbibiro. Although pag pinakinggan nyo ito, parang nakakatawa. Parang may kamakasya yung kung napapanood niyo si Kong TV, meron siya doon ewan ko kung driver ba niya yon o isa sa mga characters sa Team Payaman, yung kalbo, na minsan pagka nagpapatawa siya, wala siyang bungal siya, inaalis niya yung pustiso niya. Hindi ko matandaan yung pangalan. Pero parang kamukha niya. Okay, continue. Pero seryoso to. Okay. Seryoso tong imumung. Ewan ko lang, parang kamukha yun nga yun, taga Team Payaman. Tapos, pagka lumingon ka, hindi mo sinasadya, papakinggan mo lang siya, para ka nakikinig sa boses ni Banat Boy. No offense meant pero... mukhahe or ibibigay kong tip sa inyo. Kung gusto nyo makuha, kung nagsisimula kayong mag-vlog, Okay. Okay, gusto nyo ma-reach ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour time, Okay, interesting. Baka para sa akin to. Tulfo is the key. Uy, ayun. Tama nga naman. Tulfo is the key. Yung mga panahon na nagsisimula ako ng vlogging Okay. noong 2018, ang ginawa namin para makuha namin ang 1,000 subscribers tulad ko, nakikipag-connect ako sa mga nagla-live stream na nagpapaangat ng subscribers. Ayun. Ganun din ako nung una. Hanggang umabot ako ng 500. Yun dun sa mga kantahan naman siya. Yung mga nagla-live stream na kantahan. Nakikikanta rin ako. Inengganyo din ako ng kumpare ko, si John Rock Creates. Yun siya. Tapos, in-invite niya ako sa mga events sa online live stream kantahan. Tapos ipopromote nila yung channel mo. Tapos, more or less, mga pagka every live stream, makakakuha ka ng subscribers. Every time na nandoon ka, kumakanta ka, tapos nagsa-subscribe sila sa'yo. Siguro may mga may mga nadadaanan din ako na siguro maraming subscribers, tapos ilalagay niya yung link doon. And sasabihin niya, ipopromote niya yung channel niyo. Kumbaga, road to 1,000, parang ganun, nila. Pero, ewan ko kung may bayad yun. Pero parang talagang, tulungan lang talaga sa mga kapwa-YouTubers na gustong mapaangat. Ang gagawin, halimbawa, itong 100 plus na ito, may YouTube channel at gusto rin nilang makuha ang 1,000 subscribers. Isa-subscribe kita, isa-subscribe mo ko. Yung tawag nila din yung sub to sub. Kaso nga lang kailangan pagka nag-subscribe ako sa kanya, para maging valid, parang kailangan mo mag-comment o kailangan mo panoorin, mag-like at saka panoorin mga 1 minute, 2 minutes na na video. Ganun. Palitan. Oo. Ganun yung uso dati. Hanggang sa gumawa na ako ng iba't ibang content na puro reaction. More reaction ako kahit dati. Topic sa mga viral, topic sa mga case. Puro yung tinatopic ko, puro reaction sa mga case, sa mga krimen. Ganun. Ngayon, kayo, kung gusto ninyong ma-reach ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour time, kapag na-reach mo yung 1,000 subscribers, yun yung uunahin mo. Bali, dyan din-explain niyo yung yun nga yung pero ako, explain ko lang more or less hindi yun yung priority ko. Well, thank you na rin sa mga nagsasubscribe sa akin. Malaking tulong yan para makapag-reach ako sa mga mas marami pang viewers. Okay? Pero yung katulad nga niyan sabi ni Kong TV, wag mong masyadong pansinin yung pag-angat mo sa channel mo, kung ilang views ka, kung ilang subscriber ka. Darating na lang yung time hindi mo mapapansin. Nandoon ka na pala sa gusto mong patunguan. 'Di ba? Yung motivational ni Kong TV, yun yung gusto ko rin i-apply. Pero magiging hipokrito ako syempre kung sasabihin ko na ayaw kong magkaroon ng maraming subscribers, maraming views, 'di ba? Okay? Pero yung sabihin natin na ang intention ko talaga, parang katulad si Attorney Libayan, is magpakalap ng tamang impormasyon. Pangalawa, Kasi in-explain pa niya yung yun, para ma-monetize ka 'di ba? kailangan ma-reach mo yung 4,000 watch hour. Sabihin, kung baga nag-a-apply ka, ipapaalam mo ngayon kay YouTube at Google. Violation. Wala kang strike, ganon, channel mo. Magkakaroon na ng ads. Yun yung mga gustong mapadali yung yung mga channel nila, na gustong kumita kagad. Pero para sa akin, sa tingin ko, katulad ng yung mga content ni Ana Brahano,
yung naging viral nga, yung isang small vlogger na sumikat na rin, is yung experience niya, hindi niya siguro sinasadya na maging viral yung video niya. At the same time, interesting naman talaga si Tulfo. At kinuwento niya from her point of view na dating Tulfonatics na nagising na. Ganun. Interesting naman. Pagka ang pinag-uusapan mo, yung mga topic na interesting, eh, kakagatin ng mga viewers, papanoorin ng mga viewers, di ba? YouTube channel mo. Ngayon mga kababayan, ang mungkahi ko sa inyo, pero biro, di ako nagbibiro. Sa mga nahihirapan ma-reach ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour time, kung gusto nyo talagang makamit ang requirements ni YouTube, itapik nyo si Tulfo. Tapik nyo si Tulfo, walang problema dyan. Social media yan. Takot doon sa sinasabi-sabi, magdidimanda. Magdidimanda si Tulfo, magdidima. Pag ba tinapik mo si Tulfo, ididimanda ka agad. Sino nagsabi? Sino? Tama nga yung sinasabi niya. Kasi parang yung basta nakastick ka sa issue. Yun yung malaking natutunan ko kay Attorney Libayan. Just stick to the issue. Para nasa safe mode ka. Issue hindi tao. Yun yung laging tumatak sa isip ko. Parang naging motto ko na every time na nagbablog ako. Gumagawa ka ng mga video. Kasi yung iba pagkatapat mo pa lang ng video mumurahin ka na, kukutsain na yung yung panlabas na katauhan mo, yung pagkakita pa lang sa'yo, may masasabi na kagad na pang-asar sa'yo, di ba? Yung mga ganon. Yung doon din nag-a-apply yung when emotions are high, intelligence is low. Yung kapag parang lang magkaroon ka ng defense mechanism na para ma-intimidate mo yung isang tao, aasarin mo na kagad o mangungutsa ka na kagad ng panlabas na tao. Pero dito, katulad ng sinasabi nga ni Chris Ulo, is pwede mo naman i-topic si Tulfo, di ba? Ang pag-uusapan ay issue. Okay. Sino nagpapauso niyan? Hindi totoo yan. Depende na lang kung talagang sasagarin mo si Tulfo, sisiraan mo talaga siya. Talagang verbal, talagang letra por letra na yan si Tulfo ganito, yan, ganyan si pamilya niya, ganyan. Yun yung tirahan na talagang pagkatao, titirahin mo yung pagkatao niya. Yun yung delikado. Okay. Kahit hindi mo alam yung salitang cyber libel o kaya yung libel, hindi na tama. Nasabihan mo yung isang tao ng maling impormasyon at saka yung tirada sa pagkatao. Okay. Lagi naman kahit panoorin niyo yung ibang video ko, panay issue naman bawat salita lumalabas sa bibig niya, yun yung tinatopic ko. Okay, hindi ko tinitira bobo to, bobo yan, pangit mo, pangit yan. Parang ganun. Tapos dadamay pa yung pamilya, walang ganun. Okay, kaya pwede mong i-topic si Tulfo. Promote na rin natin yung channel ni Vince World. Okay? Siya naman, ang tinatopic niya, si Tulfo rin, oo. Tama nga naman, sinasabi ni Chris Ulo. Okay? Na kung gusto mo magkaroon ng maraming subscriber, maraming views, maraming watch hour, pag-usapan mo si Raffy Tulfo, katulad nito ni Vince World. Okay? Yung mga video niya, kahit hindi yun yung pinag-uusapan, ayan, katulad nito, grabe, viral. Rider na traffic enforcer. Ayan eto. Ano yung picture ni Tulfo yung eto, grabe, babala sumakay sa ibang tricycle, mag-ingat. Pero yung mga nasa thumbnail niya, si Tulfo pa rin. Eto yan, finiture niya. Pero eto, katulad na itong nasa taas, yung thumbnail, Tulfo. Kahit hindi naman pinag-uusapan si Tulfo. Okay? Ayan, siguro eto. Grabe, parang hindi na manugang at attack. Ito, kawawa. Ayan. Tapos si Tulfo pa rin nandoon, yung thumbnail niya. Well, in fact, hindi naman tungkol kay Tulfo. Di ba? Tama nga naman. Okay? Kung gusto nyo makakuha, well, siguro yung sinasabi ni Chris Ulo is, itapik mo si Tulfo. Kung gusto mong sumikat, sa tingin ko, mas effective na mabilis ka magkaroon ng ng mga followers at saka subscribers kung pupuriin mo si Tulfo. Katulad na ito ni Vince World. 16 million followers. Okay. At isa pa yung ex-Tulfonatics na ngayon, kaaway niya na. Lagi niya din dating fini-feature si Tulfo. Ito, nag-daily vlog na siya kay against kay Tulfo. Pero dati, Tulfo, Ivana. And sina Tulfo. Diba? Tulfo, eto. Yung pinagtatanggol niya pa si Tulfo kay Attorney Libayan. Kumbaga ganun din. Siya naman nagsimula siya sa
pagpuri kay Raffy Tulfo. Kaya rin marami siyang subscribers. Okay, yan, 256,000. Kaya tama rin yung sinasabi niya ni Chris Ulo na kung gusto mong sumikat, i-feature mo si Tulfo. Whether in negative way or positive way. Eto, tingnan, almost 1 million na to. Okay, eto kanina lang, 4 hours ago. Ayoko naman sabihin na hindi siya ma-apply sa akin. Kasi ako rin nagtatopic din ako ng iba't ibang reaction video. Tulad nito, ito, bashers sa live ni Katonying. Ako, pinag-usapan ko dito si Tulfo. Kasi nga yung topic din ni Katonying ay kay Tulfo. Pero wala yung walang nakalagay na Raffy Tulfo. Laughter party with Katonying and Attorney Trixie. Marami rin. Okay? Pero oo, pinag-uusapan ko rin yung, ito naman, reaction video kay Tulfo. Pero hindi din effective. Sabihin natin, ako kasi mas more on gusto ko magpakalap ng tamang impormasyon eh. Ito tinapik ko yung videos ko ni Tulfo, ano naman eh. Hindi rin ganun kalaki, okay? Yung following ko hindi rin naman ganun kalaki. Pero basta may 34 views na nanonood sa akin, na nagpakalap ako ng tamang impormasyon, kontento na ako doon. Ito, tingnan mo, malaki na rin po, 363. Isa sa malaking si Jose. Tapos, ito, malaki rin. Ito, yung scammer na si Bernadette C. Smith. Yun yung mga malalaki ko na eh. Para sa akin, malaki na eh. Compare sa mga thousands and thousands of views sa So, yun lang. Siguro, pwede mong i-content si Tulfo ng mga issue ang tatalakayan mo. Okay, purihin mo para mas sa tingin ko, pagka gumawa ka ng video, tapos pinuri mo si Raffy Tulfo, mas mabilis kang ma-validate yung channel mo. Kung gusto mo maraming views, maraming subscribers, maraming watch hour, purihin mo si Tulfo dahil yun ang gusto ng mga pobreng mahihirap nating mga kababayan. Okay? Compare sa mga bumabatikos kay Tulfo. Sa tingin ko, kung gusto mo, tama yung sinabi ni Chris Ulo, na kung gusto mong sumikat kaagad, yun na yung pinakasimpleng word. Sumikat kaagad, magkaroon ng maraming views, subscribers, at saka followers o watch views. Gumawa ka ng mga videos na pinupuri si Tulfo. Okay? Dahil kapag gumawa ka ng mga videos na binabatikos mo si Idol Raffy, mahina kang nilalang. Okay? Yun lang. Para may kakampi si Raffy, si Idol. Mga tagapagtanggol. Kung gusto mong sumikat kaagad, maging Tulfo fanatics ka, tignan mo si Alfredo Palita. Sikat na. Diba? Shoutout kay Alfredo Palita. Okay, yun lang po. Please paki-follow po ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na rin po ako sa channel ko and maraming salamat sa mga sumubaybay ngayon dito sa walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw and hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Hanggang sa ulitin. Ciao, ciao.